Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid, alhamdulillah, isa na naman pong episode ng ating programa ang pagbisita natin sa ating mga kapatid, especially ang mga bagong Muslim. Alhamdulillah sa Islam, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagbisita natin sa isa't isa, ito ay isa sa mga pinakadakilang gawaing kabutihan at ito ay isang ibadah o pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat kapag ang isang Muslim bumisita sa kanyang kapatid na alang-alang para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay magkakaroon ng gantimpala. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tumpak na hadith, sinabi niya, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah," sino mang ang bumisita sa kanyang sa kanyang kapatid na may sakit, o di kaya bumisita sa kanyang kapatid na alang-alang para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, nadahu munadin, may isang anghel na tumatawag sa kanya, manalangin para sa kanya, antibota, nawa ikaw ay nasa mabuting kalagayan, wa taba mamsyak, at nawa ay magiging mabuti ang iyong paglakad o magiging mabuti ang iyong pagbisita, patabawwa'ta minal jannati manzila, at nawa ay pagkaloob sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang tahanan o antas sa paraiso. So subhanallah, isang napaka dakilang gawain na kung saan kapag ginagawa natin ito, mami naman akong kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah isa tayong sa mga taong papasukin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso. So ang pagbisita natin sa isa't isa, mami naman kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay isang dahilan upang makamit natin ang pagmamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gayon din upang tayo ay papasukin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang paraiso. So kaya ngayong gabi, inshallah ay bibisitahin natin ang isang kapatid natin na Aanhin ko ang yaman ko sa mundo kung pagdating sa kabilang buhay ay impyerno ang paruruanan ko, wayadan billah. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, makasama natin ngayon si Brother Mario Ali Kamay. Yo, pangalan mo Mario Ali Kamay? Pangalan mo sa Islam Ali? Apo. Mashallah. Taga saan ka po, Ali? Ako ay tubong Cebu. Cebu. Mashallah, Cebu. So ang karamihan, di ba, sa Cebu is mga hindi pa Kristiyano. mga Kristiyano, ano. So alhamdulillah, si Brother Ali. Ba't mo pinili pangalang Ali? Yun kasi yung suggestion ni Ustad Ali Javier, kasi siya yung nadatnan ko doon nung dinala ko ng amo ko doon sa maktab. Mashallah. So, nag-Muslim ka pala sa aming opisina, Bro Ali. Opo. Mashallah. So, 6 years ka na sa Islam? Alhamdulillah, almost 7 years. So, almost 7 years na, mashallah. Alhamdulillah. So, anong yung relihiyon bago ka nag-Muslim, Bro Ali? Ako ay isang Romano Katoliko Roman at isa Katoliko. akong deboto ni Senyor Santo Niño ng Cebu. Subhanallah. Ang pinakatanyag na patron ng Cebu ay yung Santo Niño. Okay. So, ibig sabihin ay talagang devoted ka. Hindi naman sa yung parang katamtaman lang. At least parang ginagampanan bilang isang Kristiyano. Ginagampanan niya yung tungkulin niya bilang isang Kristiyano na every Friday andun ako sa simbahan dahil Di ba every Sunday but Friday? Friday yung Friday sa ng Muslim, Santo eh? Niño. Every Friday. Every Friday. Pag Santo Iba- Niño every Friday. Iba pa yung Sunday. Yung Sunday pagsisimba kasi yun. Yun yung kumbaga sa atin is yung Jumaa. Bakit anong ginagawa niyo sa Friday para kay Santo Niño? Ang ano kasi araw niya yan, kumbaga panata ko yon nung ako'y binata pa kasi nagkasakit ako. Mm-hmm. So ang nangyari is sabi ko pag ako ay kumbaga maluna sa sakit na ito ay every Friday nandun ako sa simbahan. So nagsisindi ako ng kandila doon every Friday. So
So ganun yung history ng paano? bilang deboto. Kapag nakabalik ka, gawin mo pa ba yun? Ay, astaghfirullah wa atubu ilayh. Okay, alhamdulillah brother Ali na ikaw ay kinabayan sa Islam. Alhamdulillah. Bakit ka nag-Muslim? Di ba, talagang ikaw ay isang Kristiyano. So, bakit mo niyakap ang Islam? Ano bang nakita mo sa Islam? Actually, wala akong balak na mag-Muslim. Dahil nga sa nakikita ko sa Pilipinas, lalo-lalo na sa media na maririnig natin, mapanood natin ang mga negative na na aspeto ng mga Muslim sa atin. So, bilang isang Kristiyano, napakahirap na yakapin ang Islam. Dahil sa makikita mo sa mga gawain na nagsasabing mga Muslim, ngunit taliwas sa kanilang mga gawain. At dito ko nakikita ang kaibahan ng Muslim dito at Muslim sa Pilipinas. Hindi naman lahat, kasi may mga Muslim, siguro sa amin, kasi nga, pinamulat sa amin na pag Muslim, iba yun, traidor yun. Sorry for the word. Yun talaga yung sa amin. Ngunit, nung dumating ako ng Saudi Arabia, napagkumpara ko na iba ang Muslim dito kaysa sa Pilipinas. So, ang pinaka-point talaga is, nung dumating ako dito, nakita ko yung mga babasahin. Mashallah. Di ba nabanggit mo dati na dinala ka sa masjid na nagsala? Apo. Na Apo. hindi ka Muslim. Paano yan? Ang nangyari is nung dumating ako ng Riyadh is December 6 ng gabi. So ang nangyari kinabukasan, naglinis ako ng sasakyan dahil trabaho ko ay family driver. Naglinis ako ng sasakyan, nakita ko yung mga babasahin na isang plastic na nakabalot doon sa ilalim ng upuan. So ang nangyari is bumungad sa aking paningin ang isang babasahin patungkol sa kay Jesus. Si Jesus ba ay naipako sa krus? So nagkaroon ako ng interest dahil nga walang Android na cellphone at saka hindi ako marunong sa Facebook. So marunong ka na. Alhamdulillah. Nung ano ko yon, kinuha ko yun doon yung babasahin na yon at binasa ko doon sa aking accommodation. At ang nangyari, nung nabasa ko, nagtaka ako ba't dito si Jesucristo o Isa alayhi salam sa Arabic ay bakit hindi naipako sa cross? Ngunit sa aking pinaniniwalaan, yung relihiyon ko ay naipako siya. So doon ako nagtaka, bakit sa Islam ay So pagkatapos kong basahin yun, parang may kulang. So nagkaroon ako ng interest na magbasa hanggang sa umabot ako ng 30 babasahin. 30? Babasahin sa 30 na mga aklat patungkol sa relihiyong Islam. Subhanallah. So almost 1 month. Almost 1 month. So nung isang araw, isang waktu ng Fajar o oras ng Fajar, kinatok ako ng papa ng amo ko doon sa accommodation ko. Sabi niya, Hamad, Taal, Salli. Hindi niya alam na Muslim ako, na hindi ako Muslim. So nung binuksan ko yung pintuan, sabi ko sa kanya, ba't ako magsasala? Hindi naman ako Muslim. So, napatigil siya doon. So, dahil sa yung misconception ko dati is napakapangit, sabi ko, baka bugbugin ako nito. So, ang nangyari is, nagbihis ako, nauna na siya sa masjid. So, nung nandun na ako sa pintuan ng masjid, ay parang may humihila sa akin na huwag kang papasok dyan. Ngunit, dahil sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay napalingon yung isang Arabo na marunong mag-English. At sabi niya sa akin, come. So, sabi niya, sit with me. So, naupo ako, katabi niya. Sabi niya, ba't ka nandito? Sabi ko, tinawag ako ng matanda. Sabi niya, punta daw ako dito para magsala. Sabi niya, Muslim ka ba? Sabi ko, hindi. Sabi niya, ba't ka nandito? So, dahil wakto na ng ikama, o oras na ng ikama, na kung saan itatayo na yung pagdarasal, napasama ka. Ay sabi niya, go with us, pray with us. So whatever we do, just follow us. Sabi ko, okay. So dahil sa kawalang alam patungkol sa Islam, ay bilang respeto na rin sa kanila kasi nga nandito tayo. So ang nangyari is napasama ako doon sa pagdarasal. So pang-apat ako sa saf o sa linya bilang ma'mum. So ngayon nag-iqama na. So ang sabi niya kung ano ang gagawin,
susundan ko lang daw sila. So nung pagruko, okay pa. Dito ako nahirapan sa pagsujud. Kasi nga, hindi ko na sila makikita. So ang ginawa ko is, inangat ko yung noo ko at napasilip ako kung anong ginagawa nila. So hanggang sa natapos yung Salatul Fajr, at pagkatapos ng Salatul Fajr ay agad-agad akong bumalik sa aking accommodation. At doon napagnilay-nilayan ko ang ginawa ko, bakit ko yun ginawa gayong hindi ako Muslim. Ngayon bumalik sa akin yung lahat ng mga aklat na nabasa ko almost 1 month. So, yung hapon na yon napagdesisyonan ko na mag-Muslim ako. Subukan kong pasukin ang Islam. Kasi nga, sa nabasa kong mga babasahin, nakita ko ang kagandahan ng Islam na sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na ang pangalan ay Allah. So doon, dumating ang amo ko galing sa kanyang opisina. Instead na mananghalian siya, hinarang ko na doon sa pintuan ng bahay nila. Sabi ko, gusto kong mag-Muslim. Nung narinig na ng amo ko yun, sabi niya, yalla, saan? So dinala kagad ako doon sa Rauda Islamic Center. At doon, nakausap ko si Ustad Ali Javier. At siya yung nag-ano sa akin patungkol sa katayuan ni Isa o Hesus Kristo sa Islam. So, hindi mahirap sa akin na tinanggap ko ang Islam kasi nga nabasa ko na yung mga babasahin patungkol sa Islam. So, ang pinaliwanag lang ni Ustad Ali Javier ay yung katayuan niya kung bakit siya ginawang propeta na pabilang sa mga propeta na pinaniwalaan ng mga Muslim. Sabi ko, kasali pala yung si Isa alayhi salam sa pinaniwalaan ng mga Muslim. Akala ko tinakwil nila. So, alhamdulillah, dahil sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah binikmatil Islam. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, sabi ng amo ko, pagkatapos noon, nagsyahada ako, sabi ng amo ko, mag-aral ka dito. So, ang nangyari, every Friday nag-aaral ako at hanggang sa umabot ako kay Ustad Saddam. At ngayon ay presently estudyante niya ako hanggang ngayon sa aming online kasi nga hindi ako tumigil sa pag-aaral kasi gusto kong mayroon akong baon pag uwi sa Pilipinas kasi mahirap ang walang baon pag uwi sa Pilipinas. So yan ang pinakamainam na baon. Yung Yan. kaalaman. Wala man akong yaman na madadala pag uwi ko. Alhamdulillah sa mga kaalaman na inyong naiambag, Ustad. At natagpuan mo siyempre yung katotohanan, di ba? Alhamdulillah, Kung saan alhamdulillah. mas higit pa kaysa sa Anong yaman sa mundo? yaman sa mundong ito. Tama. Subhanallah. Kahit bibigyan man ako ng 2 bilyon, hindi ko ipagpapalit ang pagiging Muslim ko. Sure ka? Yes. Aanhin ko ang yaman ko sa mundo kung pagdating sa kabilang buhay ay impyerno ang paruruanan ko kaya dan billah. Na'udzubillah. So alhamdulillah, maraming salamat Bro Ali. Napaka ganda yung journey mo sa yakap sa Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nawa ay maging inspirasyon Amin. sa lahat ng mga Muslim at para sa ating mga kababayan na hindi pa mga Muslim. Alhamdulillah, sinabi mo sa amin noon pa, alhamdulillah, inikayat mo yung pamilya mo na ngayon, sinabi mo sa amin na nag-Muslim yung asawa at mga anak mo at yun din yung yung kapatid mo? Kapatid, panganay namin. Mashallah, alhamdulillah. So, subhanallah. Ang isang Muslim ay para bang hindi niya dapat sinasarili, diba, yung pagiging Muslim. Bagkus kung natagpuan niya ang katotohanan, ay dapat din niya ito ibahagi sa ibang tao at lalong-lalo na siyempre sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga asawa, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga anak. Siyempre, ito yung tunay na kaligtasan. Maliligtas man tayo dito sa mundo, 'di ba? Mula sa mga kahirapan, ngunit sa kabilang buhay, 'di ba? Ang kahirapan sa impyerno ay talagang habang buhay. So, walang makaligtas sa tao pagdating sa kabilang buhay maliban ang kanyang pananampalataya sa kaisahan ng Diyos at pagkilala niya sa
kanyang Panginoon. So alhamdulillah, ang Islam ay pinaliwanag ang lahat, di ba, na may kinalaman sa ating paniniwala. Ang lahat ng mga Muslim naniniwala na isa lamang ang Diyos. Yun ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, ano bang may papayo natin sa mga sa ating mga kapatid na Muslim man o hindi Muslim? Unang-una, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Payo una sa aking sarili at sa mga kapatirang mga Muslim na huwag nating pagkaitan ang ating mga sarili na maghanap ng kaalaman. Kaalaman patungkol sa ating relihiyon. Kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. So kung hinahangad mo ang paraiso ni Allah, ay dapat mong pag-aralan ang iyong relihiyon. Kasi papaano mo ngayon ipagtanggol ang iyong relihiyon kung wala kang alam? At papaano mo ito isabuhay kung wala kang alam sa Islam? So nararapat lamang na iyong pag-aralan ang iyong relihiyon upang nang sa ganon hindi ka bulag na sunod-sunuran kung ano man ang iyong nalmulatan. So pag-aralan mo ang Islam ayon sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang nang sa ganon ay hindi ka maliligaw at insyaallah papasukin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. At doon naman sa mga kababayan naming mga hindi pa Muslim, naway buksan ninyo ang inyong puso at isipan at huwag ninyong ipagkait sa inyong mga sarili na tuklasin ang aral, ang totoong aral ng Islam. Huwag ninyong titingnan doon sa mga nagsasabing Muslim, ngunit ang kanilang mga gawain ay taliwas sa turo ng Islam. Yan lang. Para nang sa ganon, malalaman nyo kung sino ba talaga ang tunay na karapat-dapat na sambahin. At ano ang relihiyon na katanggap-tanggap sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Sinabi sa banal na Quran, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna dina indallahil Islam. Katotohanan, ang relihiyon o ang pamamaraan ng buhay na katanggap-tanggap sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam lamang. So, sinabi pa niya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. At sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban pa sa Islam ay hindi tatanggapin sa kanya at mapabilang siya sa mga taong talunan sa kabilang buhay. So, lahat naman siguro tayo ay gustong mananalo dito sa mundo, mas lalo siguro sa kabilang buhay. So, yun lang. Hinihiling ko ang inyong pangunawa na tuklasin at aralin nyo pa ang aral ng Islam. Yun lang. Jazakallah khairan na Bro Ali sa pagkakataon na makausap kayo at ma-interview kayo. So nawa ay patatagin nawa tayo ni Allah sa pananampalatayang Islam at daragdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kalaman sa Islam. So alhamdulillah, nakausap natin si Bro Ali. So yan ang kanyang kwarto. Pasensya na sa background kasi nga maliit lang. At, So kagaya ng sinabi na kasi ang bawat bisita namin, bawat pagbisita namin may mga dala kaming mga regalo. So tanggapin mo yung konting regalo, Ali. Ito ay ano naman ay napaka-simpleng regalo naman. Isa na rito is ito. Mashallah, mashallah. Para inshallah magamit mo at bibigay at syempre meron akong ibibigay sa iyo na exclusive. Inshallah, exclusive talaga to. Okay, so yan ay thawb. Mashallah. Thawb Mashallah. asil, original yan. Bali, mashallah. Inshallah, barakallahu fiik Ustad. Wa alhamdulillah. jazakumullahu khairan. Inshallah ay pagbalik mo ay marami ka pang mahikayat sa Islam at Inshallah, amin, amin. lalong-lalo na siyempre ang iyong mga magulang na ay gabayan sila Amin, sa Allahumma amin. Islam. Yan, Inshallah. yan talaga yung pinagdua ko sa bawat sala ko na naway Amin. ibigay sa kanila yung Amin. hidayah ni Inshallah Allah. at inshallah ay
makamit mo yung isa sa mga inaasam-asam mo. Ano ba yan? Yung magkaroon ka ng sariling masjid. Inshallah, amin, amin. Mashallah. So para sa inyong kalaman si Brother Ali, mashallah, mula nang siya ay nag-Muslim, siya ay nagsumikap mag-aral at lalong-lalo na sa pag-memorize ng Quran. So subhanallah, siya ay pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala na ma-memorize ang 3 juz mula sa Quran. Dalawa pa lang, Ustad. Dalawa pa lang? Dalawa mahigit. Dalawang Dalawa mahigit. mahigit. Okay, ano na rin, magtatatlo na yun. So Bismillah. subhanallah, yun ay hindi pa marunong magbasa ng Quran. 'Di ba, Bro Ali? Pero ngayon, Ngayon, alhamdulillah, alhamdulillah, marunong ka na magbasa. Alhamdulillah. So, inshallah, pagpapatuloy mo ang pag-memorize ng Quran. Inshallah, So, inshallah. maraming salamat mga brothers. Huwag ninyong kalimutan i-like o mag-subscribe kayo sa aming channel. At maraming salamat sa inyo.